Kamusta na kayo, mountain movers? Magpatuloy lang tayo sa Panginoon sapagkat kahit kailan ay hindi siya nagkukulang sa atin. Lahat tayo ay kanyang binibiyayaan, pinagkakalooban ng buhay araw-araw, kalakasan, mga pagpapala, at higit sa lahat ang kanyang pagsama sa bawat isa sa atin. Tuloy lang tayo, nandyan ang Panginoon para sa atin. Huwag tayong magpapabaya sa ating mga spiritual na buhay sapagkat ang ating spiritual na buhay ay ang pinakamahalaga sa lahat. Ang kalakasan natin sa spiritual ay kalakasan natin sa ating mga kaluluwa at ang kalakasan natin sa ating kaluluwa ay kalakasan natin sa ating pisikal na katawan. May kalusugan tayo, may magandang kondisyon ang ating pag-iisip, ang ating katawan, malayo sa anumang sakit at karamdaman, at higit sa lahat ay nandyan ang Diyos upang tayo ay kanyang pagpalain sapagkat walang ibang makakakonekta sa Diyos kung hindi ang ating buhay na may pagtitiwala sa Kanya. Kaya patuloy nating palaguin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Patuloy nating palaguin ang ating buhay sa Panginoon. Sapagkat ang buhay natin sa Panginoon ay hindi lamang dito sa lupa, kung hindi hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Ano man yung mga balitang ating naririnig patungkol sa lindol na magmumula sa Japan, aabot ng Taiwan, ng Philippines, aabot sa Europe, sa Italy, wala tayong dapat na ipangamba sapagkat ang Diyos ay nandyan para sa atin. At ang Diyos ay higit na malaki kesa sa mundong ito. Ayon sa kanyang salita sa Psalms chapter 8 verse 4 that He created the galaxies, the sun, the moon, and the stars only by His fingers. Fingers are instrument by which we work a little piece of work, by which we work a little piece of work. Maliit lamang ang mga galaxy na yan na lumulutang sa Milky Way. Samantalang yan ay without any foundation. Ang mga planeta, ang mga bituin na hindi kayang bilangin, millions of galaxies in the Milky Way, yan ay gawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maging ang mundong ito ay napakaliit para lamang sa Kanya at ito'y nakalutang sa hangin, sa galaxy, sa Milky Way without any foundation. At ang sabi ng salita ng Diyos, kung babasahin natin doon sa awit 8:4 na the sun, the moon, and all the stars in the heavenlies are just the work of His fingers. 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 Mga daliri lamang. Yan ang figurative na sinasabi ng salita ng Diyos. But actually, God made all things only by His word. When God said, "Let there be light," and there was light. Let there be firmament between heaven and the land, and there was separation. At ito nga ang langit at ang lupa. At ang lupa ay nahiwalay sa tubig. At ito ay tinawag na lupa na kung saan ay tinitirhan ng mga tao at lahat ng hayop, mga puno na nagbubunga ng prutas at mga halaman na napagkukunan natin ng pagkain. Ang lahat ng ito ay bigay ng Diyos sa atin. Maging ang ating buhay ay galing sa Kanya. At nung nilalang niya ang tubig, nagkaroon ng lahat ng buhay sa tubig. Nagkaroon ng mga isda, nagkaroon ng mga iba't ibang klase ng species. When God spoke, there was a chain reaction of life.
Nagsalita siya sa lupa, nagkaroon ng lahat ng may buhay sa lupa, nagkaroon ng mga hayop, nagkaroon ng mga puno, nagkaroon ng mga halaman, all creeping things on the ground. That's the power of the Word of God. The power of the Word of God has created a miracle. When God speaks, miracle happens. When God speaks, miracle happens. Kaya ang salita ng Diyos na ating pinag-aaralan ay may dalang mga himala sa buhay nating lahat. Maaring hindi natin napapansin pero ito'y nagbibigay ng lakas sa atin, nagbibigay ng gabay sa atin, nagbibigay ng wisdom o katalinuhan sa atin, nagbibigay ng kagalakan sa ating mga puso, nagbibigay ng kapayapaan sa ating isipan. Natututo tayong magtiwala sa Diyos sa anumang sitwasyon ng ating buhay. At kapag tayo ay nagtiwala sa Diyos, natutuwa ang Diyos, kung kaya't ang Diyos ay kumikilos sa maraming kaparaanan. Maaring hindi natin napapansin ito, maaring yung iba ay sinasabi nating maliit, pero ito ay malaki ng himala sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung paggising pa lamang natin sa umaga ay malaking himala na sapagkat maraming tao na natutulog pero hindi na nagigising. At marami naman taong gising pero hindi makatulog. Katulad halimbawa ng New York City. This city is a city that never sleeps. Ang ibig sabihin ng New York ay city that never sleeps. Ang mga tao sa New York ay hindi nakakatulog. Kaya gising sila sa buong gabi hanggang magdamag, hanggang sa mag-umaga. Ang lahat ay nasa kasino, ang lahat ay gising. Ang pagtulog ay regalo ng Diyos. Sabi sa Psalms chapter 8, chapter 3 verse 5, I lay down and sleep because the Lord sustains me. I awake again because the Lord is the one who caused me to wake up. I lay down and sleep, I awake again because the Lord sustains me. Ako ay humimlay, agad na katulog, sapagkat ako'y kinupkup ng Diyos. At ang sabi ng Psalms chapter 4 verse 8 or awit kapitulo 4 versikulo 8, ako'y nahimlay ng may kapayapaan sapagkat ako ay kanyang iningatan. At ako'y muling nagising sapagkat ako ay binigyan niya ng buhay. Huwag tayong makalilimot na ang Diyos ang lahat-lahat. Kung kaya tayo ay may taglay na buhay, nandun ang pag-iingat ng Diyos, nandun ang pagpapala ng Diyos sa atin araw-araw, nandun ang Diyos upang pagtagumpayin ang gawa ng ating mga kamay. Ang ating sariling lakas ay hindi galing sa atin. Ang ating buhay ay hindi galing sa atin. Ito'y galing sa Diyos. Ang lahat ay sa Diyos. Kaya ang sabi ng James chapter 4 verse 17, give thanks unto God because every perfect gift and good gift comes from the Lord, comes from above. Ang lahat ng mga mabubuting bagay ay galing mula sa langit, ito'y galing sa Diyos. Galing sa Diyos. Kung kaya't kapag ito ay na-realize natin sa ating buhay, matututo tayong magpakumbaba at i-acknowledge ang Diyos sa ating buhay na sa ganang sa ating sarili, wala tayong magagawa kung siya'y wala at malayo sa ating buhay. Ang isang taong walang pananampalataya sa Diyos ay nasa kadelikaduhan sapagkat hindi hawak ng tao ang kanyang buhay.
Anytime pwedeng bawiin ng Diyos ang hiram nating buhay mula sa Kanya. Kaya kung hindi tayo handa, hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, wala tayong pagpapasalamat sa ating puso, we don't have any gratitude unto the Lord for the life that He has given unto us every day, nako, delikado. Siguradong hindi tayo mapupunta sa langit kung hindi sa walang hanggang kapahamakan, kaparusahan dun sa naglalagab-lagab na apoy ng impyerno. Ayon doon sa Revelations 21 verse 8. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat nakilala natin siya. Nagpakilala siya sa atin at patuloy na nagpapakilala sa pamamagitan ng pakikinig natin ng salita ng Diyos at pag-aaral natin ng Kanyang salita sa ating mga personal na devotion. Pagkagising sa umaga, nagbabasa tayo ng Kanyang salita, nananalangin tayo sa Panginoon. Tinutuklas natin ang Kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagninilay-nilay natin ng Kanyang salita sa Biblia. At bago matulog sa gabi, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin na sa buong maghapon tayo ay Kanyang iningatan at muling kasama natin ang ating pamilya na ligtas at payapa sa tahanang ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. May kasabihan nga, the family that prays together stays together. Ang pamilya na nananalangin, nagpapasalamat sa Diyos, kinikilala ang Diyos, ay nananatiling pamilya na may katagumpayan. Anumang tukso ang dumating, anumang problema ang kanilang maranasan, sila ay nagpapatuloy ng may katagumpayan dahil sa Diyos na nasa kanilang mga puso, na kanilang kinikilala at pinapasalamatan mula sa kanilang mga puso araw-araw. Kaya remember that the Lord is good. Remember that the Lord is our provider. Remember that the Lord is our protection. Remember that the Lord is our sustainer. Binibigyan niya tayo ng buhay at ipinagpapatuloy niya ang ating buhay. Sustainer means kung ano yung kanyang ibinibigay ay sinusustinahan niya. He provides continuously. He is doing good continuously sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya huwag tayong magtitiwala sa ating mga sariling kakayanan. Huwag tayong magtitiwala sa ating mga sariling kaunawaan. Ibigay natin ang lahat ng ito sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ang pinagmulan ng lahat-lahat ng kung anong meron tayo. Maging ang ating buhay ay hiram lang natin sa Diyos. Ito ay kaloob niya sa ating lahat. Ang sabi nga ni Job, ako ay isinilang sa mundong ito na hubot-hubad at walang dalang anuman. At ako ay babalik din mula sa mundong ito sa may bigay ng aking buhay na hubot-hubad at walang dalang anuman. Purihin ang Panginoon sapagkat mula sa Kanya ang lahat ng bagay. Kaya magpasalamat tayo sa Kanya sapagkat ang lahat-lahat ng kung anong meron tayo, ang ating buhay, ang ating kalakasan araw-araw ay mula sa ating Panginoon na lumikha ng langit at lupa, na nagligtas sa bawat isa sa atin. At siya ang umako ng kaparusahan dahil sa ating mga kasalanan. Nagdusa, naghirap hanggang sa
namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat upang tayo ay mapatawad sa anumang uri ng kasalanan, malinis sa anumang karumihan dulot ng kasalanan, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang sabi nga doon sa John chapter 17 verse 4, in Christ is our eternal life. Siya ang ating buhay na walang hanggan. Basahin natin. 1:17:4. John chapter 17 verse 4. Niluwalhati kita sa lupa, ang sabi ng ating Panginoong Yesus sa Ama. Niluwalhati kita, Ama, dito sa lupa. Pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin nang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin. Tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na nasa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Kinilala ng ating Panginoong Yesus ang kanyang Ama na pinagmulan ng lahat ng bagay at kailangang luwalhatiin ng anak, at ganun din naman ang Ama na luwalhatiin niya ang kanyang anak. Dahil nagpasalamat ang anak sa Ama at tinupad ng anak ang kalooban ng Ama. Kung kaya't ang anak ay may lakas na sabihin sa Ama na salamat sapagkat lahat ng ninais mo sa akin ay binigyan ko ng katuparan. Kung kaya't luwalhatiin mo ako, Ama, gaya ng pagluluwalhati ko sa iyo. Ganon din naman tayo bilang mga anak ng Diyos. Luwalhatiin natin ang ating Ama. Sundin natin ang kanyang kalooban, ipaglingkod natin ang kanyang layunin sa ating mga buhay upang tayo naman din ay kanyang luwalhatiin at kapilingin sa kanyang walang hanggang buhay sa kalangitan. Ang ating buhay ay magpapatuloy sa kanyang kaharian sa kalangitan magpakailanman kung tayo ay susunod sa kanyang kalooban. Si nanay ay nandoon na sa langit sapagkat sinunod niya ang Panginoon at kinilala niya si Jesus sa kanyang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. At makikita natin na may pruweba sapagkat magmula nung tinanggap niya si Jesus sa kanyang puso bilang Panginoon at tagapagligtas, sa mga mensahe niya sa akin, laging may Panginoon, laging may Diyos. At ang huling habilin niya sa akin, Sir, pag-ipunin ninyo ang lupa, dito tayuan ninyo ng church upang maraming tao, maraming kabataan ang mabago ang buhay. Imagine ninyo, nag-desire si nanay ng ganun sapagkat nakakilala siya sa ating Panginoon. Ganun din naman si tatay. Nung ipinag-pray ko, sumunod sa pagkilala sa Panginoon at nagsisi siya sa kanyang kasalanan. Lahat tayo ng mga tao ay makasalanan, kung kaya't dapat nating kilalanin ang Panginoong Yesus na walang kasalanan, ngunit itinuring na kasalanan upang tayo ay maging katuwiran ng ang Diyos Amang sumasalangit. Pangalawang Korinto 5:21. Si Jesus na walang kasalanan, inosente sa kasalanan, ay naging kasalanan, hindi makasalanan, sapagkat kahit na isang kasalanan o maliit na kasalanan ay wala siyang nagawa. Bagkus siya ay naging kasalanan. Bakit siya naging kasalanan? Sapagkat inako niya ang kasalanan ng buong sangkatauhan. At sa pamamagitan ng kanyang katuwiran,
tayong lahat ay naging katuwiran ng Diyos. Nagkaroon ng ah, tinatawag nating great exchange. Jesus exchanged His righteousness unto us, and we exchange our sinful life unto Him. Inako niya ang lahat ng ating kasalanan at ibinigay niya ang katuwiran niya sa ating lahat. As if, kung titingnan tayo ng Diyos ngayon, hindi tayo nagkasala sapagkat ang katuwiran ng Panginoong Jesucristo ay ang buhay natin sa oras na ito at magpakailanman sapagkat kinilala natin siya. Kung kaya tayo ay tinanggap ng Amang sumasalangit na kanyang mga anak, sapagkat kinilala natin ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. Kaya hindi relihiyon ang nagligtas sa atin. Napakaraming relihiyon sa buong mundo. In particular, napakaraming relihiyon dyan sa Pilipinas. Hindi relihiyon ang daan patungo sa kalangitan, kung hindi si Jesus. Ang sabi ni Jesus mismo sa John chapter 14 verse 6, I am the way, ako ang daan. I am the truth, ako ang katotohanan. I am the life, ako ang buhay. I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. No one will come to the Father in heaven only by me. Walang sino man makapupunta sa Ama sa kalangitan kung hindi sa pamamagitan ko. Hindi sinabi ni Jesus na alam ko ang daan, ituturo ko sa inyo. Hindi sinabi ni Jesus, isa ako sa mga daan at ipakikilala ko sa inyo ang iba. Hindi. He emphatically said, I am the way, I am the truth, I am the life. That means there is no other way, only Him. Only Him. Article the means only one. And there is no other way. There is no other truth. There is no other life. Only Jesus. Only by Him that we can go to heaven, to the kingdom of our loving Father in heaven, to live there eternally. Wow! At doon tayo tatanggap ng lahat ng ating gantimpala ayon sa ating mga ginawa na nakaaya-aya, nakapagbigay ng kalulatian sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat bago mahuli ang lahat, bago kunin ng Diyos ang kanyang pinahiram na buhay sa ating lahat, nakilala natin siya. Tinanggap natin siya sa ating buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Tiyakin natin na tama ang ating pananampalataya at pamumuhay. Sapagkat kapag hindi natin tiyak ang ating pananampalataya at ipinamumuhay, delikado tayo. Malabo tayong mapunta sa piling ng Ama sa walang hanggang buhay sa kalangitan. I-check natin yung sinasabi dito sa Revelations 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag ka ba? Takot ka ba? At sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga sinungaling. Sino ba hindi nagsinungaling? Lahat. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Imagine ninyo, yung mga manggagaway, mapakiapid, kasuklam-suklam mga bagay na ginagawa,
mga mamamatay tao, napagsamba sa Diyos-Diyosan, mga sinungaling, walang bahagi sa kaharian ng Diyos, bagkus sila ay ibubulig sa nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Imagine ninyo, mabuti na lang nagsisi tayo sa ating kasalanan at tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dito sa King James Version, anong sinasabi? But the fearful and unbelieving and abominable and murderers and whoremongers, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with the fire and brimstone, which is the second death. Yan. Kaya tayong lahat ay magbago na kung sakali man. Kung totoo ang langit, mas totoo din ang impyerno. Kaya nga dumating si Jesus upang ang lahat ay hindi mapahamak sa apoy ng impyerno kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya sa piling ng ating Amang sumasalangit. John chapter 3 verse 16. For God so loved you and me that He gave His only begotten Son Jesus, that whosoever believe on Jesus should not perish but have everlasting life. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sinumang sumampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Salamat sa Panginoon sapagkat nandyan siya para sa atin. He came for our own good, for our own advantage, for our own sake, for our own benefits. He came to save us. He came to help us. He came to give us peace. He came to protect us. He came to give us eternal life. He came to give us abundant life. John chapter 10 verse 10. Naparito ang anak ng tao na si Jesus upang bigyan tayo ng buhay na kaaya-aya, saganang buhay at mayamang buhay. Amen? Jesus is good. Jesus is good. Everybody say, Jesus is good. Jesus is good. Jesus is good. Jesus is good. Amen. Mountain movers, Jesus Christ is good. Hallelujah. And He never stops doing good sa iyo at sa akin. Nagpapatuloy siyang gumawa ng mabuti para sa ating lahat. Tayo ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mga salita. Patuloy niyo pong itanim sa aming puso't isipan ang mga salitang aming narinig sa mga oras na ito. Salamat po sa iyong gabay sa aking buhay, O Diyos. Patuloy ko na itinataas sa iyo ang iyong mga anak under the banner of Mountain Movers. Patuloy niyo po silang bigyan ng kauhawan at kagutuman sa inyo pong mga salita. Patuloy nila kayong kausapin, O Diyos, at alamin ang iyong kalooban sa pagbubulay-bulay ng iyong salita mula sa Biblia. Tulungan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Maranasan po nila ang iyong yakap ng pagmamahal. Maranasan po nila ang iyong kalakasan, ang iyong pag-iingat, ang iyong katagumpayan. Maranasan kanila sa kanilang pang-araw-araw na buhay, O Diyos, at pagpalain mo lahat ng gawa ng kanila pong mga kamay. Ano man po ang mga pagsubok o problema na kanilang nararanasan sa pamilya ni Sol, sa pamilya ni Darlene, sa pamilya ni Jaja, sa pamilya ni Diane, sa pamilya ni Des, sa pamilya ni Sol, sa pamilya ni Cheryl, ni Nanay Irma,
ni Lady Arma, sa pamilya ko, Panginoon, kay Amel, kay Nining, kay Nunoy, kay Fidel, kay Weng, sa pamilya ni Fidel, sa anak ni Weng, sa pamilya ni Nunoy. Oh God, oh God, oh God. Patuloy niyo po silang tulungan, Panginoon. Patuloy niyo po silang palakasin, Panginoon. Punuin mo ng kapayapaan ang kanilang mga puso at pananampalataya, O Diyos. Kaya mo magtiwala po sila sa inyo. Patuloy sila magpasalamat sa lahat ng iyong mga pagpapala, pag-iingat, gabay, araw-araw, maging sa iyong sa kanilang mga anak. Patuloy po na ingatan mo sa pagpasok sa school, pag-uwi sa bahay, pagkasundin mo ang pamilya, mag-asawa, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa lahat ng iyong mga anak under the banner of Mountain Movers. Pagpalain niyo po si Edith, si Gig, si Edward, si Edsel. Pagpalain niyo po, O Diyos, si Lisa, si Jerry, si Francis, si Dave, si Dayan, si Kael, O God. Pagpalain niyo po silang lahat. Maging si Noah, Panginoon, na nagdiwang ng kanyang kaarawan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa amin araw-araw, pagkakaloob ng mga pagpapala naming kailangan. Patnubayan niyo po kami patuloy, Panginoon. Ano man ang mangyari sa magulo at madilim na sanlibutan ito, nandyan ka para kami ay iyong ingatan, patnubayan, at samahan, Panginoon. Salamat po sa pangako mo sa amin na hindi niyo kami iiwan ni papabayaan man. Kung kaya't hindi kami dapat matakot o mangamba sapagkat ikaw ang aming tagapagtanggol. Pinupuri ka namin, Ama. Salamat po sa iyong pagkakaloob ng iyong bugtong na anak na aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Salamat po sa iyong banal na Espiritu Santo na nagbibigay sa amin ng kalakasan upang kami ay makapagbago sa buhay na ito at maihubog namin ang aming mga ugali at katangian sa katangian ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, O Diyos, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat na matagumpay na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen and Amen! God bless you all, Mountain Movers. See you. Magkaloob kayo dyan, ha? Thanksgiving offering sa Panginoon. Amen. God bless you all. Bye-bye.